Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, Tama. sinalaula ng Kongreso. Pinawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Heto ang isang video na umiinit ang debate nitong si Garin at si Irice, no? Congressman Garin at Congressman Irice. Nagkainitan ang kanilang debate patungkol po sa usaping reforma ng ating sistema sa ating gobyerno, no? At ang panawagan ni Irice, ni Kong Irice, na dapat rin natin pag-usapan ang accountability ng presidente ng Pilipinas. Kasi nabanggit na ni Zaldico na kasali pala ang presidente natin. At yan po ay sa tingin ko ay si pareho rin sila ni Congressman Paulo Pulong Duterte na nakakabahala po yung mga nabanggit ni Zaldico. Okay? So heto po yung ipapakita natin na debate nila. Okay? At also pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro. Napahiya po ito kay Malutikia, no? Sa isang interview ni, alam naman natin, no, kung anong nangyari ni Malutikia at ni Auntie Claire Castro sa News 5 na sila po invited, no? Nakita natin yun lahat. At ngayon naman may interview itong si Malutikia na nabanggit niya doon, dapat itong si Auntie Claire Castro kumuha ka ng COMS 101. Ayan, bumalik ka ng college. Attorney ka? Ha? Pero sablay ang mga pahayag mo, di ba? Mamaya, pag-usapan natin, ipakita natin yan. At unahin na rin natin mamaya itong balita patungkol po kay former President Duterte sa kanyang apila sa interim release. At may schedule na ng announcement ng ICC, no? Na ito ba ay iga-grant ng ICC na ma-release itong si former President Duterte, no? Pansamantalang release, no? Kasi nga matanda na. Mamaya ipakita ko yung balita na yan at magre-react rin tayo dyan, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ipapakita natin itong video patungkol po sa interim release ni former President Duterte. Ang kanyang apila, ito papanoorin natin. Titinakda na ng ICC ang araw kung kailan ito pagdidesisyonan ang apela ng kampo ni FPRRD sa pagbasura sa kanyang request for interim release. Nauna nang tinabla ng pre-trial chamber ang hirit ni Duterte dahil nananatiling flight risk daw ang dating Nung una na nag-apply sila ng interim release,
ay hindi po sila na aprobahan o hindi na granted yung kanilang request, no. Ngayon naman this time guys, sabay-sabay tayong especially sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ako po'y nananawagan ng isang prayer sa inyo, no. Magpi-pray po tayo na kasi alam mo naman sa loob ng kulungan doon sa ICC, mahirap 'yun, no. Malayo ka sa iyong pamilya. Tapos kawawa naman si Tatay Digong na mag-Christmas siya away from his family, no? Kawawa. Ay, sana no mag-grant na yung interim release ni Tatay Digong at para masaya na ang buong Pilipino, okay? Ulo ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Sa isang scheduling order ng International Criminal Court o ICC, sa susunod na Biyernes nakatakda ang paglabas ng desisyon sa interim release appeal ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, alas 10:30 ng umaga sa oras sa The Hague, Netherlands. Halos sa mag-iisang buwan na mula ng ibasura ng ICC ang apela ni Duterte. Ang schedule will be November 28, no? Abangan natin 'yan. I think it's 6 days from now, no? Duterte for an immediate release mula sa ICC detention facility. Bagaman nagsabi ang kampo ni Duterte na magiging compliant ito sa magiging desisyon ng interim release ng korte, mismong ICC ay duda rito dahil sa anak na rin nito nanggaling na gusto nitong ibalik sa Davao City ang kanyang ama oras na yung media laging binabalik yung sinabi raw ni BP Sara ng gano'n, no? Di ba kayo makamove on dyan? Dapat talagang banggitin yan. bigyan ng interim release. Dagdag pa rito ang pagpapatuloy ng naratibo ng Duterte camp na kidnapping at hindi legitimate arrest ang ginawa sa dati. Totoo naman eh. 'Di ba hindi dumaan sa korte natin, sa custodial state natin. So anong tawag doon? Torre, hininga ng warrant of arrest, walang mapakita. Anong tawag mo doon? Hindi kidnapping. Pangulo noong Marso. At panghuli, ang mga umunoy attempt ng pamilyang Duterte na i-delegitimize ang court proceedings at ang pagsasabing peke ang ilang mga testigo sa kaso. Nitong linggo lamang, humiling ang kampo ng bunsong anak ni FPRRD na si Kitty Duterte sa Korte Suprema na iresolba na ang nakabimbing mga petisyon para maibalik sa kustodiya ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sa kanyang 26-page motion, hiniling din ni Kitty sa korte na bigyang direktiba ang gobyerno na gawin ang lahat ng makakaya nito para ma-facilitate ang pagbalik ng kanyang ama sa bansa. Giit ni Kitty, mahalaga ang hakbang na ito para maiwasan ng further deterioration ng kalusugan ni Duterte at ang pinangangambahan nilang undignified death in foreign custody. Matatanda ang sinabi na dati ng lead legal counsel na si Nicholas Kaufman, kumpirmadong may cognitive impairment daw si FPRRD at hindi na ito makatanda ng mga dating pangyayari, lugar, oras at maging ng ilang membro ng kanyang pamilya. Para sa agenda. So I hope no na kawawa naman na meron na ngang medyo konting hindi maganda no sa daloy ng utak ni Tatay Digong. So I hope naman na ma-realize rin ng mga taga-ICC na dapat nang bigyan ng interim release itong si former President Duterte, no? Isipin niyo na lang no na matanda na yung tao. At the same time, kaya pa ba yang gumawa ng mga kabalastugan? Hindi naman. At matino naman yan yung aming former president. 'Di ba? Sana naman kayong mga taga-ICC ay wag kayong mag-entertain sa politika dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wag sana kayong kumampi ng mga kampo dito sa Pilipinas na mga political agenda, 'di ba? So guys, ako po ay humihingi ng suporta, prayers for Tatay Digong na ngayong November 28 po, no? Sana mabaliktad po yung desisyon ng ICC na ma-release na itong si Tatay Digong. Okay? So, i-pray natin yan. Okay, so ito.
pahiya si Castro dito ni Malutikia. O, tingnan ninyo ha, panoorin. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Correct. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka. Pero si Castro, no, hindi bagay sa kanya. Attorney pa naman siya, pero yung mga level of discussion niya, tama ka, Malutikia, pambardagulan, di ba? Anong tawag doon? Yung term niya? Di ba? Sobrang squatter yung ugali. Squatter na squatter. Di ba? Bagay naman siguro sa mukha niya yun eh. Na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, merong Ayan tuloy, Castro, pinagtawanan ka sa mga tao. kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Correct. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. Imagine that one ha. Si Malutikia pala ay hindi po sumuporta sa eleksyon kampanya ni former President Duterte. Pero nakita niya ang willingness, ang tunay na serbisyo ni former President Duterte. Kaya siya ngayon naging Duterte supporter na. Diba? Kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi Grabe. Matalino itong si Malutikia. mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Dala siya ni Bersamin. Natanggal na si Bersamin. Paki-confirm nga dito, mag-comment kayo. Kasi hindi ko kinagat yung balita ha. Baka akala nyo, sabi nyo, late si Donmar nagbalita. May nakita akong post, pero not so sure sa page kung legit ha. Nag-resign na raw itong si Auntie Claire Castro. Paki-confirm of totoo yan, okay? Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Correct. Kung i-accept nyo, yung sagot. Ang kahinaan ng mainstream media, kapag magtatanong sila ni Auntie Claire, yung sagot ni Auntie Claire, sobrang layo. Hindi naman binigyan ng follow-up question ng media. So kayo rin ang nagbigay ng space for Auntie Claire Castro para magkalat siya ng fake news. Fake news naman talaga yung babaeng yan eh. Yeah. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga Correct. yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Halos na lahat ng kasalanan ng gobyerno ngayon, Duterte ang sagot niya. Duterte, obvious corruption. Corruption yung pinag-uusapan na ginawa nitong gobyernong ito.
ang kanyang sasagot? Duterte. Kasalanan ni Duterte. Di ba? Wala talaga, wala sa hulog. Kung ano yung utak ni Auntie Claire Castro, ganon rin yung utak ni Bongbong Marcos. Sila rin bangag. Duterte, kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Correct. Pero dalhin mo Dahil dati si spokesperson Attorney Harry Roque, si dating legal counsel Attorney Panelo, lahat makikita mo doon may datos eh. Meaning to say there are facts that is cascading galing sa Pangulo, no, na nai-inform lahat ng mga taong bayan. Pero sa kanya wala. Nagva-vlog siya, opinion niya. Nakakatawa nga eh. dun sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng Correct. presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Correct. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. Sobrang nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, Correct. example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, Alisin si Castro. trinak namin yan. Kasi ako ang unang nagsabi niyan sa mga vlogs. Si Castro ang dahilan na bumagsak ang rating ni BBM. Yan ang isa sa reason. Kung gusto niyong bumalik ang rating ni BBM, isa sa mga gagawin ng administrasyon na ito, paalisin si Castro. Mula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-os. Correct. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain. If you try to see the graphic data of the percentage nitong survey ni PBBM nung dumating si Auntie Claire Castro, bumababa na yung graphic data. Gumano na talaga. Yan ang hindi namamalaya ng bangag na presidente rin. Di ba? Bangag eh. Policy, a program, what is happening? Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente. Lately nga, di ba, yung reporter ng ABS-CBN, di ba? Wala siyang magawa doon. Napilitan siyang sumagot dahil sinumbatan siya. We are taxpayers. We have the right to know kung ano nangyari. Wala siyang nagawa doon. Kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling. Correct. Malumanay. Hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat.
Correct. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Di ba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinedepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Di ba? Kaya nga ang sabi, no? The number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Correct. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Tama si Malutikia doon. No? Pahiya ka, Auntie Claire Castro. Buti sa'yo. Buti lang yan sa'yo. Alam, I don't know if totoo yung nag-resign raw siya. Let me research on that at mamaya i-vlog natin yan. Okay? Heto, panoorin na natin itong debate ni Garin at ni Erice. Tingnan natin kung sino ang tama sa kanila o sino yung may tama sa kanila. Ito, panoorin natin. Thank you, Madam Majority Leader. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Tama naman, papalusot Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig. Yung mga susunod pang sasabihin, sapagkat bukod sa acerbic, nililigaw po at instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay ibinabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion. Garin, sobrang dami, Garin. Di mo na malayan. Para kang si Castro rin eh. Ang daming palusot. Di mo lang namalayan. Ang dami. In insertions, dapat sagutin po yun. Dito, Hindi lang Yung in example ni Rize, yung 100 billion na sinabi ng Zaldico na si Bongbong Marcos ang nagpa-insert doon. Ito yung palusot ni Castro. hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Na yung sa listahan ni Congressman Saldico. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Basta hindi ghost project. Kung tayo na sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit? In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And he can Speaker, change his mind anytime. may you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the... Hindi mo na maklaro kasi natamaan ka. Di ba? Hindi na klaro, Garin. Ay, ko Garin. Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin ng Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency ang serbisyo na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan.
Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Malalaman natin ang nararapat, katotohanan. hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi Alam mo, Garin, no, lusaw yung mga pinagsasabi mo. Huwag mong ipagtanggol, mahirap yan ipagtanggol, Garin, yung mali. Oh, yan nasa. Tingnan mo si Marcoleta, Garin. 'Di ba ang sarap pakinggan ni Marcoleta sa mga debate? Kasi alam niya kung ano yung ipinaglalaban niya. Ang ipinaglalaban niya, madali lang i-debate because nasa tama siya. Ikaw nasa mali ka pumapanig eh. Kaya ikaw nahihirapan ka. Hindi deserve mo yan. pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April, and after that, it goes through the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng pinal na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-super majority ang ating Kongreso. Alin po At ang napakamalakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations, pero hindi na bago ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Where, may mga pagbabago po dahil Alin meron po pong ang maging- specific na pagbabago, Mr. Speaker? For example sa po, budget yung- process. Sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito po, sa mga pagbabago, meron pa po. sa dito Bukod sa po doon- pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the Bicameral Conference Committee meeting? Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's- sino man OA. ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasa. Ikaw naman, Garin, pwede naman yan tawagan direkta ni Bongbong Marcos si Zaldico. Alam ko hindi mag-pinpoint pero dapat yan imbestigahan. Kaya nga walang asenso yung bansa natin kasi nalulusutan. Di ba? Yan ang point ni Erice dyan. Hindi natin alam. Pero wala tayong ebidensya. Pero what if tumawag? Bakit lumusot itong corruption na ito? Dahil sa mga bulok na sistema mo, Garin. So, mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to Patay tayo dyan. You are just trying to say, Garin, na pwede pala natin i-corrupt ang mga kongresista dyan
mga presidente, pwede natin i-corrupt itong budget basta hindi lang tayo matutuklasan. Basta linisin lang natin ang mga ebidensya. Yan ang ibig kong sabihin, Garin. Ha? Pabayaan na lang natin na marami ang nagkukurap dito sa Pilipinas. Basta itago lang natin ebidensya, linisin lang natin ang ebidensya. Kasi yan ang nangyari ngayon. To be frank with you. Ha? Huwag na tayong magbulahan. Yan ang nangyari, Garin. Kaya nga, maalala ko yung sinabi ni former President Duterte, ang pinakamahirap i-prove na crime is the corruption. Reform the system. Let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Ayaw mo nang ituro-turo. Kasi ang dami dyan sa Kongreso ang matatamaan. Lahat ng bumoto na ipa-impeach si BP Sara, bakit pumayag yun? Dapat imbestigahan rin yun. Bakit pumayag sila? May proyekto ba silang, may budget ba silang natanggap doon? Kasi usap-usapan dyan na ito yung namamalaya ng taong bayan, ha? Usap-usapan dyan na kapag hindi ka bumoto for impeachment ni BP Sara, wala kang budget. That's still part of corruption. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our Mr. statements on facts. Kaya balikan natin. Kung Mr. puputuli natin May I ang respond, puso na Mr. to. Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the question gentlelady is, to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, Tama. sinalaula ng Kongreso. Pinawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Sobrang malinaw po ang in-explain dito ni Erice, ha? Anga at bulag ka na lang talaga kung hindi mo maintindihan ito. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished Halatang halata mo na
halik rin sa puwet ni Martin Romualdez itong babaeng to, no? Halatang halata eh. Obvious. Ipinagtanggol ang presidente at dating House Speaker. Alam mo ka rin, wala ka ng future sa pagiging kongresista. Matatalo ka sa ganyang mga debate mo. The people is observing you. Okay? Colleagues. Andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano pang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems, and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Mr. Maraming salamat, Mr. Speaker, and of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments, where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis, stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, inabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ang anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido, kung saan Tama. makikinabang, yan po ang pangalawang. Ang daming natatamaan sa sinabi ni Erice na balimbingan. Dong Gonzales, balimbingan. Dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform. Hindi naman po makatwira na yung paggastos. Kaya po bumabawi sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. Kung sinsirang gobyerno, gagawin nila ito. Pero kung gusto business as usual, baka sakaling makalimutan ng tao, hindi gagalaw ang gobyerno. At ang hinihingi ko po, hindi extra-constitutional. Hindi ko pinagre-resign si BBM. Ang sinasabi ko po, within the framework of the Constitution, we should initiate reform. Para naman sa bayan, wag naman para sa sarili na lamang. Salamat po. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, bulag at pipi at bingi na lang kayo kung hindi kayo nakakaintindi sa explanation ni Erice. Okay?
yung explanation ni Garin, medyo meron pong bahid na pumapanig sa Pangulo at sa House Speaker. Yun ang nakikita ko eh. 'Di ba? Kasi kung si Garin po ang ating susundin, walang ma-held accountable. Kasi nga ang panawagan niya, ebidensya. Klaro naman yun eh. 'Di ba? Si Erice may tinuturo talaga na ito, sinabi ni Zaldico, na may insertion ng presidente. Punta tayo doon. Doon natin pag-usapan yung insertion na yan. Di ba? Hindi naman nagtuturo yan, kundi imbestigahan. Di ba? Kayo mga audience ko dito, ano sa tingin ninyo? Sino ang tama sa kanila? Si Congressman Erice o itong si Congressman Garin? Okay? Kung sang-ayon kayo kay Congressman Erice, isulat nyo sa comment section. Bakit? Ano ang sa palagay nyo, bakit naging tama si Erice? Kung sa tingin nyo si Garin, isulat rin nyo doon. Okay? So guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para lalawak pa ang audience na makanood nito. Okay? At sa mga first time dito sa channel na Don Mar TV, subscribe na po kayo. Libre ang subscription. Walang bayad yan. Pindutin nyo yung red button na subscribe. Okay? At ma-updated pa kayo sa ating mga breaking news at mga trending viral na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.